Samantala, kakatapos lang lusubin ng grupo ni Draco ang grupo ng mga Vendetta Cartel, isang underground organization na kilala sa human trafficking at drug dealers. Sa loob ng 3 araw, halos kalahati na ng mafia organization ang nawasak nila. Puno ang hideout ng Vendetta Cartel ng mga nakakalat na mga damanak ang sa kahit saang sulok ng hideout, at tanging ang leader lamang nila, at ibang mafia bosses na kusang sumuko ang natitirang buhay. Galit na galit si Draco at nanlilisik ang kanyang mga mata, habang nakatayo sa harapan ng lahat ng mga mafia bosses, na ngayon nakaluhod na sa sobrang takot. Kalahati sa kanila ay sumuko, at ayaw nang lumaban pa. Ang mga huling nagsidatingan na mafia bosses, unang tumulong sana sa mga vendetta, ay lumuhad na rin ang masaksihan ng karumal-dumal na pamamaraan ni Draco sa pakikipaglaban. Lahat ng mafia bosses na lumaban sa kanya, ay halos wala na ring mga ang iba, halos naghiwa-hiwalay ang mga sa kanilang mga katawan. Hindi nila lubos maisip na ganito pala kabangges ang pumalit na Demon King. Kahit puno ng dugo at sugat ang buong katawan ni Draco, hindi pa rin nababawasan ang tapang at nakakatakot na aura ng pagiging king niya. Kayo, gusto niyong kalabanan ako? Sagot, hindi, King. Patawarin ninyo kami, nalinlang kami ni Alex Montenegro. Pinaniwala niya kaming wala kang kakayahan na kalabanan siya, sagot ng isa, na namumutla na sa sobrang takot. Tama yan King, niloko niya kami, tutulungan ka namin upang hanapin siya, huwag mo lang kaming burahin, ang naiihi sa takot na pagmamakaawa na rin ng isang mafia boss. Ngayon, naintindihan na nila kung bakit si Draco del Fuego ang pumalit na Demon King, dahil kayang-kaya nitong patumbahin gaano man kalaki ang isang organisasyon, na gustong kalabanan siya. Isang napakalaking pagkakamali ang ginawa nilang pagtraidor sa kanilang king. At ngayon lahat sila ay nakasaksi kung gaano kabangges at katapang ito pagdating sa pakikipaglaban. Ngunit habang hindi pa huli ang lahat, gusto nilang bumawi sa kanilang king. Walang mangyaring masama sa inyong lahat, kung susundin ninyo ang aking bawat sasabihin. Gusto kong malaman kung sino sa inyo ang nakakaalam ng tunay na pagkatao ni Alex Montenegro. Galit na sigaw ni Draco, habang matalim na nakatitig sa kanila. Agad na nagkatinginan ang lahat, ng mga nakaluhod na mafia bosses. Ang iba, nagtatanong ang mga mata, ang iba naman waring nag-aalangan pa kung sasabihin o hindi, mayroong iba naman na parang lumilipad ang utak sa hangin, at halatang wala talagang alam kung sino nga ba si Alex Montenegro. Nanginginig na agad na humarap ang lahat ng mga mafia bosses, nang marinig ang mga putok ng armas ni Draco. Akala nila, sila na ang tinamaan, dahil sa direksyon nila nakatutok ang hawak nito. Gusto nyo bang ihiwalay ko lahat ng mga bungo nyo sa harapan ko? Isa kayong pumpon ng mga anggas. Hindi nyo kilala si Alex Montenegro, ngunit parang aso kayong sumusunod sa lahat ng mga inuutos niya. Paano kayo naging mafia boss? Ubod kayo ng kasyungahan. Puno ang tenga ng mga mafia bosses sa pagmumura ni Draco. Ano ha? Wala man lang bang kahit isa sa inyo ang magsasalita? Gusto nyo talagang sasampulan ko pa ang isa sa inyo? Hoy ina naman, sabihin nyo na kung sino ang nakakakilala sa kanya. Ikaw Kintoy, sabihin mo na, ikaw lang naman ang kinakausap niya sa telepono di ba? Buknoy, ako pa ang tinuturo mo. Hindi ko nga nakikita yun at sinabi mo na mismo na sa telepono lang kami nag-uusap. Paano ko siya makikilala, Aber? Nagtutulak na ang lahat, at kanya-kanya ng turo sa kanilang mga kasamahan, sa takot na masempolan ng kanilang king. Muli na naman umalangaw-ngaw ang mga putok ng baril ni Draco, dahilan upang lalong nanginginig ang lahat sa sobrang nerbiyos. Tahimik. Tumahimik kayo. Parang lalabas si Draco sa kanyang katawan, dahil sa sobrang galit. Walang nangyari sa 3 araw niyang pakikipaglaban sa mga mafia bosses, dahil hanggang ngayon, wala pa rin siyang makuha na impormasyon. Nasayang lang ang lahat ng sakripisyo niya. Parang gusto na niyang lamunin ng buhay ang lahat ng mga walang kwentang mafia bosses na ito sa harapan niya. Boss, baka nga totoong sa telepono lang nila nakikilala sa Alex Montenegro. Talagang matinik ang lalaking yun. Matalino mag-isip. Alam niyang darating ang araw na ito na hahanapin mo siya, kaya pinlano niyang maglaban-laban tayo ng mga tauhan mong mafia. Bulong ni Troy kay Draco. Nahilamos ni Draco ang mukha. Saglit siyang nag-isip.
Nasa ganun siyang sistema, nang tumunog ang cellphone niya. Kunot ang kanyang noo na sinagot ang tawag ni Alaric. Dad, alam na namin ni Mommy kung saan ang kinaroroonan ni Alex Montenegro. Nahack ko ang cellphone ni Sandra, nang tumawag siya kay Alex Montenegro kanina, kaya agad akong nagkaroon ng access sa cellphone niya. Sasabihin ko sa iyo ang address, kailangan niyo munang umuwi ni Mommy, may alam akong plano. Huwag ka nang magpaka-stress dyan sa mga walang silbi mong tauhan. Kung ako sa iyo Dad, inubos ko nang burahin lahat ng mga yan, salot lang silang lahat sa mundo. Teka anak, totoo ba ang sinasabi mo? Alam mo kung nasaan siya. Teka sandali, bakit mo alam ang ginagawa ko ngayon? Naguguluhan na tanong ni Draco. Of course Dad. 3 araw na kitang pinanonood, may part na rin na hindi ko nakita ang ibang ginagawa mo, kapag nawawalan ka ng signal, kahit si Mommy nga, sobrang takot nang makita kanyang nakipaglaban eh. Bakit? Pinanood mo na rin ba si Mommy mo ng video? Hindi ko naman sinasadya Dad na makita niya eh. Sobrang nag-alala si Mommy sa'yo Dad. Napapasigaw pa siya ng Draco babe, sa likod mo ang kalaban, dali lumingon ka. Mayroon pang isa siyang sinabi Dad. Babe, my God, mamamatay ako sa nervyos. Umuwi ka na. At ano pa nga yung isa, naalala ko na. Sweetheart yan, upukan mo, suntukin mo pa, sa likod mo mayroon pang isa. Babe, barilin mo. Detalyadong sumbong ni Alaric sa ama. Kahit hindi nakikita ni Draco, alam niyang may kasama pang action, kapag nagkukwento ito sa kanya. Napapangiti si Draco at bahagyang kinilig, dahil sa mga kwento ni Alaric sa kanya. Ang dating galit niya, napalitan ng nag-uumapaw na saya. At parang gusto na niyang lisanin ang lugar na kinaroroonan niya. May akap lamang ang kanyang asawa, nang mahagip ng kanyang mga mata. Ang nakaawang na mga labi ng mga tauhan niyang mafia, habang nakatitig sa kanya, muli siyang nagseryoso ng mukha, at pinukulan ng mga matatalim na tingin ng mga ito, bago muling kinausap si Alaric. Muling nagkatinginan ang mga tauhan niya, dahil nag-iba na naman ang timpla ng mukha ng boss nila. Nahulaan na nila kung bakit naging maganda na naman ang mood nito, tanging ang asawa lamang nito ang may kakayahang kontrolin ang pagka-monster niya. Di nagtagal agad nang pinatay ni Draco ang kanyang telepono. Pagkatapos makausap ang anak tungkol sa kanilang plano, ay napagpasyahan niyang umuwi na muna. Miss na niya ang kanyang asawa, lalo na ngayon na bumalik na sa dati ang anyo nito. Excited na siyang umuwi sa kanyang pamilya. Binalingan niya si Troy. Troy, ikulong mo muna silang lahat sa hideout ng King. Huwag mo silang palabasin, hanggat hindi ko sinasabi. Akmang tumalikod na si Draco, nang kanyang marinig ang samot-saring pagmamakaawa ng mga mafia boss, na kanyang nasasakupan. King, maawa ka, may mga pamilya kami. Pakawalan mo na kami boss, maawa ka. Boss pangako, hindi na namin uulitin ang pagtalikod sa'yo, bigyan mo pa kami ng pagkakataon. Muli silang hinarap ni Draco, at tinapunan ng matalim na tingin. Troy, baka nakalimutan nila ang number 1 rule ng King. Ipaliwanag mo sa kanila kung bakit. Pagkatapos sabihin, tuluyan ng tinalikuran ni Draco ang lahat ng mga mafia, na hanggang ngayon ay nakaluhod pa rin, at sinusundan siya ng mga nagmamakaawa na tingin. Alam nyo ang number 1 rule ng King, sa nakakalimot na, muli ko itong ipaalala sa inyo. You have only one boss, the Demon King. Whoever betrays him, will be finished. Malakas na wika ni Troy. I'm going to give you an option now, life in prison or death. Which do you prefer? Agad na nagkatinginan ang lahat ng mga mafia bosses, dahil sa option na binigay ni Troy. Wala silang magawa kundi ang hayaan na lang si Troy na ikulong sila, kaysa naman burahin sila, at hindi na talaga sila mabigyan ng pagkakataon na makita ang kanilang pamilya. Daddy, nauutol na sambit ng more than 1-year-old na si Zale, nang makita ang ama. Muntik nang bitawan ni Sanaya ang kanyang anak, nang paglingon niya, biglang niluwan ng nakabukas na pintuan ang katawan ng kanyang asawa na puno ng mantsa. Hindi niya alam kung sariling ano niya iyon, o mantsa ng kanyang mga kaaway. Nakatayo ito at nakatitig sa kanya, na para bang ilang taon na siyang hindi nakita. Mabilis na nilagay ni Sanaya si Zale sa kanilang crib, kasama ng mga kapatid niyang quadruplets. Babe, naiiyak niyang wika, habang patakbong niyakap ang asawa.
Wala siyang pakialam sa maraming ano na nakakapit sa katawan nito, dahil pagkasabik ang namayani sa kanyang puso sa mga oras na ito. Naluluha na ring niyakap ni Draco ang asawa, at matamang tinitigan ang mukha nito. Hindi niya akalain na mas lalong gumanda ito, after niyang mag-undergo sa cosmetic surgery. Sumilay ang ngiti sa kanyang labi, at hinila ang asawa papuntang bathroom. Teka, sandali babe, ang mga bata. Pigil ni Sanaya ng mahalatang iba na ang tumatakbo sa isip ng asawa niya. Hayaan mo na muna silang maglaro babe, walang mangyayari sa kanila. Hindi naman tayo pwedeng makisali sa laro nila, samahan mo ako may iba tayong lalaruin, nang aakit na bulong nito sa kanyang tenga, dahilan upang magsitayuan ang lahat ng balahibo niya sa katawan. Bumalik lang siya sa sariling katinoan, nang maramdaman niya ang biglang pagbuhos ng maligamgam na shower sa kanilang katawan ni Draco, habang nagpapalitan sila ng mainit na halik. Hindi niya matindaan kung paano nito nahubad ang saplot niya sa katawan, dahil nadadarang siya sa mga maiinit na halik ng kanyang asawa, habang tinatanggalan siya. Nang kapusin na sila ng hangin, binitawan ni Draco ang mga labi niya, at pinangko siya upang ilublab sa bathtub. Pinagmasdan ni Sanaya ang buong katawan ng asawa, habang namumungay ang mga mata naman nitong nakatitig sa kabuuan niya. Maraming sugat ang katawan nito, mula sa pisngi, dibdib, at maging sa magkabila nitong braso. Gayunpaman hindi ito nakakabawas ng kanyang kakisigan, mas lalo pa itong naging kaakit-akit at lalaking-lalaki kung titingnan. Dahan-dahan niyang pinaglandas ang kanyang kamay mula sa mga sugat nito sa mukha, sa braso hanggang sa huminto ang kamay niya sa matipunong dibdib nito. Nakita niyang napapikit si Draco, dahil sa ginawa niyang paglandas ng mga kamay niya sa buong katawan nito na mayroong sugat. Bakit babe, masakit ba ang mga sugat mo? Nag-alala niyang tanong. Kinuha ni Draco ang mga kamay ni Sanaya, at dinampyan ng halik bago yun ilagay sa kanyang namumulang pisngi, habang patuloy pa rin sa pagpikit ang kanyang mga mata. No baby, what you're doing makes me want you even more. Bigla siyang pinamulahan sa mukha, matapos marinig ang sinabi ng kanyang asawa. Akmang kukunin na niya ang kanyang kamay, nang mabilis itong pinigilan ni Draco, at nilagay sa likod niya, dahilan upang mapayakap siya dito. Hindi na siya nakapaghanda, nang muling sinalikop ng labi ni Draco ang labi niya, habang ang mga kamay nito, nakahawak sa balat niya. Nagpakawala siya ng mahinang boses, nang bumaba ang kamay nito sa gitna ng tiyan niya. Babe, I missed you calling my name, bulong ni Draco habang pinapasadahan ng mga mainit na halik ang leeg niya pababa sa puso niya. Niyakap ni Draco ang asawa, at pinasandal ito sa dibdib niya. Haplos-haplos niya ang likod nito, alam niyang napagod ito dahil sa paglalambingan nilang dalawa. Kahit gusto pa niya ng isa pa, hindi na niya pwedeng gawin yun, dahil ayaw niyang maapektuhan ang puso nito, kapag nasobrahan sa pagod. Sapat na sa kanya na mapawi ang pagkasabik nila sa isa't isa. Ilang minuto pa silang nanatili sa ganung ayos, habang nakalubog ang kalahati ng kanilang katawan sa bathtub, bago tuluyang umahan at nagbanlo sa shower. Kahit sa ilalim ng shower, hindi pa rin matiis ni Draco ang pagnakawan ng ilang halik si Sanaya, dahil sa sobrang pangigigil niya dito. Ilang sandali pa ay lumabas na sila ng bathroom na nakatapis lang ng tuwalya. Agad silang nagkatingin ng dalawa, nang maalala na sa kwarto pala ng quadruplets ang bathroom na ginamit nila. Paano na ngayon babe, wala tayong may suot na damit? Reklamo ni Sanaya nang mapagtanto na wala na siyang damit sa loob ng silid ng quadruplets, maging si Draco ay ganun din. Ikaw kasi hindi mo talaga mapigilan yang ano mo. Napakamot si Draco dahil sa paninisi ng kanyang asawa. Ikaw kasi hindi mo rin ako kayang pigilan. Agad namang naasar si Sanaya, dahil sa sagot ni Draco sa kanya. Sinipa niya ito sa dalawang binti, dahilan upang muntik nang ma-outbalance si Draco. Mabilis naman siyang niyakap ni Sanaya upang pigilan sana, ngunit sabay silang natamba sa sahig na nagyayakapan pa rin. Nasa ganon silang ayos nang mabuksan ni Alaric at Adira ang silid ng quadruplets. Sabay na napaawang ang kanilang mga labi, nang makita ang kanilang ina, na nakapatong sa ibabaw ng kanilang ama. Mabilis namang tumayo si Draco at Sanaya, habang nakatapis pa rin ng tuwalya. Mommy, anong ginagawa niyo ni Daddy? Curious na tanong ni Adira.
Wala anak, naglalaro lang kami ni Mommy ng weighing game, sagot ni Draco sa anak, na siya namang ikinasalubong ng kilay ni Sanaya. Nagtataka siya sa sagot nito. Ano pong weighing game daddy? Pwede ba akong sumali? Nalilitong tanong muli ni Adira. Ano yun anak, sinusukat namin sa isa't isa kung sino sa amin ang mabigat. Magaan ka, kaya huwag ka nang sumali, okay, matatalo ka pa rin sa mommy mo, mas mabigat siya. Tinapunan ni Sanaya ng masamang tingin ang pilosopo niyang asawa, na pangiti-ngiti pa habang nagpapaliwanag kay Adira. Akmang tatadyakan na naman niya itong muli, nang mabilis itong tumakbo palabas ng pintuan. Patakbo namang lumabas si Sanaya sa pintuan, at mabilis na hinabol ang asawa na papasok sa kanilang sariling silid, Draco. Humanda ka sa akin. Sigaw pa niya habang hinahabol ito. Napailing na lang si Alaric sa kanyang mga magulang na naghaharutan. Kahit hindi siya nagtatanong, alam na niya ang ibig sabihin ng kanilang nadatnan ni Adira kanina. Kuya anong nangyari sa kanila? Kasama pa ba yun sa kanilang laro? Inosenteng tanong ni Adira. Ewan ko sa iyo Adira, huwag ka nang masyadong maraming tanong, laro ng mga matatanda yun, okay. Neritang sagot ni Alaric sa kambal. Ang sanggit mo naman kuya, curious lang naman kasi ako eh. Nakakainggit si mommy, siya pa ang unang nilero ni daddy, nagmamaktol na wika ni Adira habang nakapamewang pa. Nakamot ni Alaric ang batok dahil sa kakulitan ng kambal niya. Bahala ka na nga dyan, inis niyang wika, sabay talikod kay Adira, upang puntahan ang quadruplets.